Mga kababayan, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Sabi ng Biblia, sa Kawikaan ng 21 ng 31, ang kabayo'y nahahanda na laban sa panahon ng pakikipagbaka. Ngunit ang pagtatagumpay ay sa Panginoon. Sabi ng Biblia, yung kabayo handa na raw laban sa panahon ng digmaan. Pero ang pagtatagumpay ay sa Panginoon. Ang pinupunto po ng isang salmista, mga kapatid, na sumulat neto, kahit na ikaw po ay merong sasakyan na napakaganda, may espada kang napakaganda at matalas, pananggang matibay, wag po natin itong pagtitiwalaan. Ang atin pong pagtitiwalaan ay ang Diyos. Kasi ang pagtatagumpay po ay sa Panginoon. Hindi tayo kayang ipagtanggol ng ating mga armas. Bagamat merong mga may armas lumalaban sa digmaan sa kanilang panahon, pero sila rin po ay namamatay. Kaya tinuturo ng Biblia na huwag tayong magtitiwala sa kahit kaninong bagay o tao. Magtitiwala tayo sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia sa awit ng 20 verse 7, ang iba'y tumitiwala sa mga karo at ang iba'y sa mga kabayo. Ngunit babanggitin namin ang pangalan ng aming Panginoong Diyos. Sila'y mga nakasubsob at buwal, ngunit kami nananatiling nakatindig at nakatayo. Meron palang mga tao sa kanilang panahon, tumitiwala sa mga karo pagdating ng gera o digmaan. Nagtitiwala sila sa kanilang mga sasakyan. Tumitiwala sila sa mga karo nila, sa mga kabayo nila, sa kanilang mga armas pandigma. Pero sabi ng salmista, ngunit babanggitin namin ang pangalan ng aming Panginoong Diyos. Sila'y mga nakasubsob at buwal, ngunit kami nananatiling nakatindig at nakatayo. Yung tumitiwala sa Diyos, sabi ng Biblia, mananatili siyang nakatindig at nakatayo. Pero yung tumitiwala sa mga kagamitan, pandigma, babagsak at malulugmok, yan po ang itinuturo ng Biblia. Kaya wala po tayong pagtitiwalaan kundi ang Diyos lang, mga kapatid. Sabi sa awit ng 37 ng 4 hanggang 5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon at tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Yung lakad po natin, mga kapatid, ihabilin natin sa Panginoon. Titiwala tayo sa Kanya at sabi ng Biblia at ito'y mangyayari. Kaya sa Biblia, mga kapatid, itinuturo ng Biblia na wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang Diyos lang natin. Huwag tayong titiwala sa ating mga kayamanan, kagamitan o sino mang tao para gawin nating bisig o pananggalang sa ating mga pagsubok o problema. Dahil sabi ng Biblia, pag ginawa mong bisig ang laman ng tao ang iyong sinandalan at hindi ang Diyos, sabi sa Jeremias ng 17 ng 5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao at ang kanyang ginawang bisig ay ang laman ng tao. Huwag mong gagawing sandalan ng tao dahil ang tao ay mahina, ang tao rin ay nadadapa, ang tao rin ay mamamatay. Ang ating pong pagkikakatiwalaan, yung Diyos lamang sapagkat siya po ang walang hanggan at matibay na kanlungan. Salamat po sa inyo, mga kapatid.